Magandang buhay mga bossing, welcome back naman sa Bossing Tagalog Recap. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, kayo ay mag-subscribe na, dahil malaking tulong ito sa paglago ng ating channel. Tara at umpisahan na natin ang pagpapatuloy ng Global Freeze. Zhang Yi ang pinakamalakas na bida sa Apokalipse mamaya, opisyal na bubuuin ni Zhu Zhenghui ang pangkat ng Tengwu at ipaalam sa lahat ang tungkol sa paghirang kay Zhang Yi bilang kapitan. Walang pakialam si Zhang Yi sa mga bagay na ito. Ang maling reputasyon mismo ng Blizzard City ay hindi isang bagay na pinahahalagahan niya. Gayunpaman, nag-aalala pa rin siya sa sitwasyon sa panig ni Liang Yu. Bagamat mula sa antas na makatuwiran, naunawaan niya na imposible para sa pamilya Deng na gumawa ng kahit ano kay Liang Yu sa oras na ito. Ngunit ang kanyang pangmatagalang maingat na ugali ay naging dahilan upang hindi niya isuko ang kanyang pakiramdam ng pag-aalala. Bandang alas 9 ng gabi, tinawagan ni Liang Yu si Zhang Yi. Mabilis na sinagot ni Zhang Yi ang tawag. Liang Yu, kumusta ka na ngayon? May nararamdaman ka bang kakaiba? Sa kabilang dulo ng telepono, si Liang Yu ay nakasuot lamang ng mapusyaw na asul na lab coat, na tinatakpan ang mahahalagang lugar at inilalantad ang kanyang toned figure. Napapaligiran siya ng mahigit 100 mga tauhan na nakasuot ng puting protective suit, at sa likuran niya, may isang malaking asul na experimental cabin. Inihahanda pa ng mga tauhan ang panghuling gawain. Naramdaman ni Liang Yu ang pag-aalala sa tono ni Zhang Yi, at nakaramdam ng init sa kanyang puso. She said, na kumpleto na ang preliminary preparations. Next, papasok ako sa experimental cabin na inihanda nila para sa akin. Tatagal ang experiment ng 3 araw bago ako makalabas. Sa panahong ito, hindi na kita makontak. Saglit na natahimik si Zhang Yi, gustong magsabi ng isang bagay tulad ng mag-ingat, ngunit nadama na hindi ito angkop para sa okasyon. Matapos itong hawakan ng mahabang panahon, sinabi niya, hinihintay kitang bumalik. Lumalim ang ngiti sa mga mata ni Liang Yu. Pagkatapos ng simpleng pag-uusap ng dalawa, ibinigay ni Liang Yu ang telepono sa staff, na tinatakan ito at inilagay sa safe. Pagkatapos ay lumapit ang isang babaeng staff at hiniling si Liang Yu na mahiga sa experimental cabin. Tumango si Liang Yu at ginawa ang sinabi niya. Sa labas ng laboratorio, sa ikalawang palapag, pinapanood ni Ding Yuanbo, Lian Cheng, at ang namamahala sa laboratorio ang eksenang ito. Tinanong ng kinaukulan si Ding Yuanbo, Chairman, kailangan ba talaga nating sundin ang A-level source supply? Napakamahal din ang antas ng eksperimentong ito para sa atin. Kahit pangalawa lang sa pagsasanay ng Young Master. Pinikit ni Ding Yuanbo ang kanyang mga mata at mahinahong sinabi, gawin mo lang ang sinabi ko. Kapag nagnenegosyo, kailangan mong mamuhunan ng malaki sa maagang yugto upang magkaroon ka ng tuloy-tuloy na daloy ng masaganang pagbabalik mamaya. Hindi tayo matatalo sa oras na ito laban sa Eclipse. At saka, sasamantalahin ko rin ang pagkakataong ito para malaman ang insider sa Blizzard City. Isang matalim na tingin ang bumungad sa mga mata ni Ding Yuanbo. Bagamat alam ni Zhang Yi na ang pamamaraang ito ng mabilis na pagtaas ng lakas ng isang dayuhan ay makakakonsumo ng maraming enerhiya. Ngunit hindi niya alam kung gaano kakilakilabot ang ganitong uri ng pagkonsumo. Kung mas mataas ang talento ng isang dayuhan, mas malaki ang gastos sa pagpapabuti ng lakas nito, kabilang ang intermediate na pagkawala ng enerhiya. Hindi kalabisan na sabihin na ang mga mapagkukunang ginagamit upang mapabuti ang kakayahan ng isang dayuhan na kapantay ni Liang Yu ay maaari pang lumikha ng 10 dayuhan ng antas ng mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Ito ang presyo ng pagtulak pabalik ng mga punla at paghikayat sa kanila na lumago. Kung ikaw ay hindi isang tunay na henyo, ang sapilitang pagpapahusay sa ganitong paraan ay malalampasan lamang ang iyong potensyal. Ngunit sina Liang Yu at Ding Yuanbo ay hindi nag-alala. Ang kanyang katawan at magiging tempered ng maraming beses. Matapos matanggap ni Zhang Yi ang mga armas, bumalik siya sa villa sa area, at nagsimulang mag-aral at magsuri ng mga paraan upang harapin ang Eclipse kay Yang Xinxin. Wala siyang masyadong alam sa pakikipaglaban, ngunit marami na siyang karanasan sa pakikipaglaban sa pagitan ng mga hindi kilalang tao. Napakahalaga ng impormasyong ibinigay ni Ding Shentong sa kanyang buhay bilang kapalit. Malinaw, ang Phoenix Yuan Ren ay isang napakahirap na kalaban na harapin. At the same time, meron siyang immortality, super close combat ability, at ang blessing ng isang mangkukulam na nakakakita ng future.
Ang mga kondisyong ito na pinagsama-sama ay napakalakas kung kaya't nakakaramdam ang mga tao ng inis. Gayunpaman, hanggat umiiral ang kakayahan, dapat mayroong mga paraan upang makitungo sa kanya. Dapat maghanap si Zhang Yi ng paraan para pigilan si Phoenix Yuanren at ang iba pang makapangyarihang alien sa ilalim niya, at pagkatapos ay isaalang-alang ang pagkilos. Buti na lang at ngayon ay nasa state of rest na rin ang Eclipse Moon, kaya may ilang oras pa sila para maghanda. Sinsin, hulaan mo kung ano ang ginagawa ng taong naglalaho sa buwan ngayon? Tanong ni Zhang Yi. Ang Eclipse Moon ay nawala ng halos 1 linggo mula noong labanan sa Jiangning City. Ang paggamit ng Death of Love ay naging sanhi ng pagkawala ng paggana ng electromagnetic system sa karamihan ng mga lugar sa rehiyon ng Jiangnan. At imposibleng maunawaan ang kinaroroonan ng Eclipse Moon. Ngunit naiintindihan ng lahat na tiyak na babalik ang eclipse. Kung hindi nila kinuha ang malaking panganib na tumawid sa dagat. Naniniwala si Zhang Yi na kailangang maunawaan ang lohika ng kanilang pag-uugali bago sila makapaghanda ng maaga. Malumanay na sinabi niyang Sinsin, sa huling labanan, 5 sa kanila ang namatay. Bagamat sa mga tuntunin ng resulta, sila ay nanalo ng malungkot at ang pagkubkob at pagsupil sa rehiyon ng Jiangnan ay nabigo. Ngunit sa paghusga sa lakas ng magkabilang panig, maaaring hindi sila manalo sa tunggalian na ito. Ang rehiyon ng Jiangnan ay may malalim na pundasyon. Kung ang pangkat ng Diyos ay matalo, mayroon pa silang iba pang puwersa na maaari nilang pakilusin. Gayunpaman, mahirap para sa Eclipse na makabawi dito sa pamamagitan ng mga tropa. Kaya, tumingin siya kay Zhang Yi. Kumikislap ang kanyang mga mata na parang maitim na bituin, sa palagay ko ay magdadala sila ng mga katulong sa susunod na babalik sila. Nag-cross hands si Zhang Yi sa harap niya, tulong. Kasama ba nila sa niyon? Bagamat mula sa pananaw ng katalinuhan, ang Eclipse ay kabilang sa elite na istruktura ng koponan at walang ibang mga kasama. Ngunit bilang isang landing party, dapat mayroong Ronin na may parehong ideya sa kanila. Nang makita na ang Eclipse ay nagdulot ng malalaking alon sa rehiyon ng Jiangnan, maaaring may matukso at sumunod sa kanila upang subukang kumuha ng isang piraso ng pi. Sinabi niyang Sinsin, susunod, ang mga kalaban na makakaharap natin ay maaaring magmula sa anumang puwersa. Ang mundo ay hindi kailanman naging pareho mula noong panahon ng yelo. Okay lang para sa Huaxu country. We have the world's top power and can maintain our basic base. Pero sa karamihan ng mga lugar sa Timog Silangan, maraming maliliit na bansa. Wala silang kapangyarihan ng napakalaking natural na kapangyarihan sa lugar, kaya sila ay nagkakawatak-watak. Kung tama ang hula ko, naging magulo na ang Southeastern Region, pati na ang Southern Sea Area. Mas marami pang private military organizations. Maaaring salakayin ng mga masasamang tao ang hangganan. Posible rin itong ilipat ng mga taong naglalaho sa buwan. Napabuntong hininga si Zhang Yi, kaya, kinainisan ko lang ang mga ahas, insekto, daga, at langgam na yon. Bagamat hindi sila masyadong nakamamatay, kung marami sila, madali nilang magalit ang mga tao. Ang tanging magandang balita, ay ang mga lugar na iyon ay medyo pira-piraso, at ang populasyon ay hindi malaki. Maging ang pinagsama-samang populasyon ng ilang maliliit na bansa, ay hindi kasing laki ng sa Qianhai City. Pangalawa, medyo atrasado din ang kanilang teknolohiya. Sa makatuwid, sa naturang lugar, ang posibilidad ng paggawa ng mga estranghero na may mataas na antas ay medyo maliit. Habang iniisip ni Zhang Yi ang tungkol sa susunod na round ng pagkukob at pagsugpo sa Eclipse Moon, isang undercurrent ang umaagos sa Blizzard City, at walang sinuman ang walang ginagawa. Lahat ay nakatingin sa linya ng lunar eclipse. Marahil para sa mga ordinaryong tao, ang pagkakaroon ng lunar eclipse ay isang kahihiyan na dapat nilang hugasan ng dugo. Ngunit para sa iba't ibang paksyon sa Blizzard City, ito ay isang kompetisyon para sa kapangyarihan. Alam ng lahat na hanggat maaari nilang talunin ang eclipse, maaari silang makakuha ng malaking prestihyo sa Blizzard City, at sa gayon ay madaragdagan ang kapangyarihan ng kanilang paksyon. Bilang tugon, ipinatawag ni Zhu Zeng ang buong senior staff ng Blizzard City. Ang nilalaman ng pulong ay ang plano para sa susunod na pag-atake sa Eclipse Moon. Kinabukasan, partikular na masigla ang Combat Command Center. Napakaraming tao ang dumalo sa pulong na ito, at lahat ng mga kilalang tao mula sa Blizzard City ay dumating. Hindi lang sina Zhu Zeng, Tu Yunli at iba pa,
kundi pati na rin ang ilang middle at high-level na manager ang lumitaw dito. Ang mataas na antas ng conference room ng Combat Command Center ay napakasigla na may daan-daang tao sa wuyang-wuyang. Ang pagtitipon ng ganitong sukat ay napakabihirang sa kasaysayan ng Blizzard City. Si Zhang Yi ay hindi halata ang kanyang reputasyon, ngunit ang pagpatay sa 4 na Eclipse Moon sa huling operasyon ng pagkugkob at pagsugpo ang nakakuha ng atensyon ng ilang tao. Pero nang humarap siya sa venue, wala masyadong tao ang sabik na sumalubong sa kanya. Sa karamihan, may magsasabi ng magalang na pagbati, tumango at ngiting magalang. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Zhang Yi ay isang estranghero mula sa labas ng lungsod. Tinutukoy ng pagkakakilanlang ito na magiging mahirap para sa kanya na makapasok sa tunay na core ng Blizzard City sa hinaharap. Walang pakialam si Zhang Yi sa mga ugali ng mga taong ito. Hindi niya kailanman nagustuhan ang pakikitungo sa mga taong ito, mas mabuti kung hindi siya abalahin ng mga ito. Gayunpaman, natuklasan ni Zhang Yi na halatang may 2 masiglang bilog sa venue. Isang bilog na nakasentro kay Tu Yunli, ang direktor ng Department of Operations. Siya ay palaging nakasuot ng unipormeng militar, ang kalahati ng kanyang mukha ay palaging natatakpan ng kwelyo, at mayroon siyang hindi maarok na kahulugan ng misteryo. Ang kabilang bilog ay ang Samsara Team Circle na pinamumunuan ni Gao Changkung. Maraming tao ang nagtipon sa magkabilang bilog, at halos hindi nila sinasadyang ibinaba ang kanilang mga boses. Pinag-uusapan kung paano makakuha ng isang piraso ng piye ng Eclipse Moon. Minister 2, susuportahan ka namin ng buo sa operasyong ito para sugpuin ang Eclipse. Malinaw na mas malakas ang iyong kakayahan kaysa sa mga kapitan ng investigasyon. Kung hindi dahil dito, bakit ipagkakatiwala sa iyo ang pinakamahalagang gawain ng pagtatanggol sa Blizzard City? Mas malamang na sumikat yang mga investigation teams na yan. Hindi naman nila iniisip na mas mahina ka sa kanila, di ba? Ang pagkubkob at pagsugpo sa Eclipse Moon na ito ay may malaking kahalagahan sa rehiyon ng Jiangnan. Bilang isang nangungunang puwer, pupunta ako at kakausapin si Zhu Shui. Si Tu Yunli ay napapaligiran ng ilang matataas na opisyal mula sa Blizzard City. Kabilang sa kanila ang mga pinuno ng Administration Department at Finance Department na pawang nakasuot ng suit at leather na sapatos. Hindi gaanong nagsalita si Tu Yunli, ang lamig ng ekspresyon niya gaya ng dati, ngunit magalang siyang yumuko at nagpasalamat sa kanila. Para kay Gao Changkung, dumating siya ngayon kasama ang kanyang mga vice captain na sina Ji Yushen at Guman. Kung ikukumpara kay Tu Yunli, mas marami siyang tao sa kanyang bilog. Ang Gao Changkung ay karaniwang masikat. Siya ay palakaibigan sa iba at hindi kailanman nakikialam. At sa gitna at mababang antas ng Blizzard City, halos pinakamataas ang boses niya. Maliban na sa mata ng ilang kababaihan, siya ay bahagyang mahina kaysa sa pangalawang henerasyong super rich na si Ding Shentong. Kakaunti ang mga tao sa Blizzard City na ang kasikatan ay maihahambing sa kanya. Kapitan Gao, dapat mong pasanin ang pasanin sa pagkakataong ito. Sana ay matupad mo ang iyong misyon at matagumpay na makumpleto ang misyon. Hanggat magtagumpay ka sa pagkakataong ito, kahit na ikaw ay mula sa isang mababang background, maaari kang umasa sa merito na ito upang umangat sa tuktok. Kasama ang aming rekomendasyon, maaaring hindi mo makapasok sa core ng kapangyarihan sa Blizzard City sa hinaharap. Mukhang napahiya si Gao Changkung, nagbibiro ang lahat, ako, si Gao Changkung, ay walang ibang ideya. Bilang isang sundalo, tungkulin kong protektahan ang kaligtasan ng Jiangnan Region at panatilihin ang kaluwalhatian ng Jiangnan Region. Dahil dito, walang awa kung aalisin ang anumang kaaway na darating sa akin. Nang banggitin niya ang eclipse ng buwan, ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang espada. Ang mga kinatawan ng mga nakapaligid na paksyon na sumuporta sa kanya ay lubos na nasiyahan sa kanyang saloobin at tumango ng may ngiti. Naunang dumating si Zhang Yi at ang iba pa, kaya naghanap sila ng mapaghihintayan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Bailey Changqing sa venue. Nang makita niya si Zhang Yi, dali-dali siyang lumapit para kumustahin. "Hey, MY Captain. Bakit ka nakaupo dito?" Lumapit si Bailey Changqing nang nakangiti, at pagkatapos ay masuyong niyakap ang mga balikat ni Zhang Yi. Si Zhang Yi ay mukhang malungkot na nakaupo dito. Kung ikukumpara sa sikat na Gao Changkung at Tu Yunli, hindi siya kahanga-hanga. Bahagyang ngumiti si Zhang Yi, lahat ay gustong pukawin ang init,
at walang gustong maghalo ng malamig na kanin. Ako, isang dayuhan mula sa labas ng lungsod, ay hindi kailanman napaboran ng mga malalaking shot sa Blizzard City, kahit na hawak ko ang posisyon ng kapitan ng Tengu. Hinimas ni Bailey Changqing ang kanyang may balbas na baba. Wala tayong magagawa tungkol dito. Anumang oras, magkakaroon ng hierarchical chain of contempt. Bilang isang dayuhan mula sa labas ng lungsod, ikaw ay medyo hinahamak sa mata ng karamihan ng mga tao sa Blizzard City. Mas masahol pa kay Gao Changqing na umakyat mula sa ilalim ng Blizzard City. Kung ano man ang isipin nila, walang pakialam na umiling si Zhang Yi. By the way, Bailey, sino ang mas gusto mo? Nagtaas ng makahulugang ngiti si Zhang Yi sa gilid ng kanyang bibig at nakangiting tumingin kay Bailey Changqing. Lumibot ang mga mata ni Bailey Changqing sa dalawang bilog, tinitingnan si Tu Yunli, at pagkatapos ay sa sobrang sikat na Gao Changqing. Umupo siya sa tabi ni Zhang Yi at bumulong, pareho silang nagsumite ng mga liham ng hamon kay Zhu Shuai, umaasang pangunahan ang operasyon upang palibutan at sugpuin ang Eclipse Moon. Pero sa ngayon, parang mas malaki ang pag-asa ng Samsara team. Dahil kailangan ni Yan Yunwei na ipagtanggol ang Blizzard City. Kahit na si Tu Yunli ay napakalakas at may kakayahang gumabay sa malalaking labanan. Ngunit ang kaligtasan ng matataas na opisyal ay nangangailangan pa rin ng kanyang proteksyon. Kaya kung kailangan kong pumili ng isa sa dalawang taong ito, iboboto ko pa rin si Gao Changqing. Biglang malamig na sinabi ni Yang Xingxin, sila lang ba ang pinili mo? Saglit na natigilan si Bailey Changqing. Pagkatapos ay nakita niya ang makahulugang ngiti ni Zhang Yi at napagtanto na hindi niya napapansin si Zhang Yi. Ngunit maaari bang maging pinuno ng operasyong ito si Zhang Yi? Tumawa si Bailey Changqing, Zhang Yi, bakit hindi ka pumunta dito? Hindi ka ganoong klase ng tao. Kilalang kilala ni Bailey Changqing si Zhang Yi at alam niyang hindi siya ang uri ng tao na mahilig makipagkumpetensya para sa katanyagan at kayamanan. Kung maaari, mas gugustuhin ni Zhang Yi na humiga sa bahay kaysa makisali sa anumang gawain. Dahil kailangan ni Yan Yunwei na ipagtanggol ang Blizzard City. Kahit na si Tu Yunli ay napakalakas at may kakayahang gumabay sa malalaking labanan. Ngunit ang kaligtasan ng matataas na opisyal ay nangangailangan pa rin ng kanyang proteksyon. Kaya kung kailangan kong pumili ng isa sa dalawang taong ito, iboboto ko pa rin si Gao Changqing. Biglang malamig na sinabi ni Yang Xingxin, sila lang ba ang pinili mo? Saglit na natigilan si Bailey Changqing. Pagkatapos ay nakita niya ang makahulugang ngiti ni Zhang Yi at napagtanto na hindi niya napapansin si Zhang Yi. Ngunit maaari bang maging pinuno ng operasyong ito si Zhang Yi? Tumawa si Bailey Changqing, Zhang Yi, bakit hindi ka pumunta dito? Hindi ka ganoong klase ng tao. Kilalang kilala ni Bailey Changqing si Zhang Yi at alam niyang hindi siya ang uri ng tao na mahilig makipagkumpetensya para sa katanyagan at kayamanan. Kung maaari, mas gugustuhin ni Zhang Yi na humiga sa bahay kaysa makisali sa anumang gawain.